Hello, magandang gabi po, GMC family. Kamusta po ang isang linggo natin? Ganun po ba? Ganon o ganon? Ganon? Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. So, salamat po sa another opportunity para makapagturo sa ating lahat. And thank God, simula nung kayo'y nanampalataya sa Panginoon, ang buhay po ninyo ay naging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa inyo. Salamat po. Lamang ay patuloy tayong makapakinig, makipag-ugnayan, makipag-communicate kay Lord, kanyang kalooban sa ating mga buhay. Amen. Kumain na po ba tayo? Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, sa pasimula ng aming gawain, maraming salamat po. Itinatalaga namin kay Yahweh, ang Creator and Savior ng aming buhay, mga oras sa pag-aaral namin mula sa iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pag-aaral po ay mula sa Hebrews chapter 12 verse 1. Ang ating pong topic ay running with endurance. Pakisabi nga po, running with endurance. Basahin po natin yung Hebrews 12 verse 1. Therefore, we also who have all of these witnesses who surround us like clouds, let us throw off from us all the weights of the sin which is always ready for us. And let us run with patience this race that is set before us. Amen. Blessing po ang word ni Lord. Basahin ko lang din po sa isang translation para medyo po ma-establish sa atin. God's Word Translation, sabi po, since we are surrounded by so many examples of faith, we must get rid of everything that slows us down, especially sin that distracts us. We must run the race that lies ahead of us and never give up. Amen. Maraming salamat po sa salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kung titingnan lang po natin yung background ng Hebrews, mga ilang scholars po naniniwala na mga Jewish Christian ang sinulatan po ng author ng Hebrews na sila ay nakatira sa Jerusalem. And yung essential purpose po nito ay para i-exhort yung mga Christians. Okay? Mag-persevere sila sa harap ng persecution. Nakakaranas po sila ng mga persecution sa pagiging Jewish believer po nila. Ito po ay in-address sa isang Christian community na ang kanilang pananampalataya ay nakakaranas ng faltering because of strong Jewish influences. And marahil nakapaligid sa kanila, kanilang mga kapwa Hudyo, may malakas na impluensya patungkol sa kanilang pagsunod sa lumang kasunduan na ibinigay kay Moses. So sa ating pong pagpapatuloy, himay-himayin natin yung word doon sa verse 1 ng chapter 12 ng Hebrews. Tingnan po natin. Una po, take note natin, surrounded by many examples. Ang writer po ng Hebrew, siya ay nag-encourage sa mga Jewish believer na manatili at huwag mag-discourage sa kanilang pananampalataya sa tagapagligtas. Ginawa po na niyang example ang heroes of faith. Kilala niyo po ba ang mga heroes of faith? Sila po ay sila Abraham, sila Moses, sila Abel, sila Enoch. Yan po ang mga examples. At sila ay nakagawa ng mga extraordinary sa kanilang mga buhay. Sabihin po natin, extraordinary. Kung makikita po natin, dahil sa pananampalataya, kung bakit nila nagawa ang extraordinary at naniniwala po tayo kapag musbong sa ating buhay o nag-arise ang pananampalataya, may nagaganap sa ating mga buhay. Hindi lang sa ating surroundings, pati din mismo sa ating mga life. Tingnan po natin ang isang example na binanggit. Una, si Abel. Si Abel ay nag-offer ng great offering. Hindi katulad ni Cain. Pero best po ang binigay din ni Cain, dahil ito ay galing sa lupa. Kanyang mga pananim.
Pero ano po ang kaibahan? Bakit mas nagustuhan ng Diyos ang offering ni Abel? Kasi po si Abel, ang kanyang offering ay may kinalaman ang dugo. May dumanak na dugo, pinaslang niya po ang kanyang isa sa mga alagang tupa at doon nagustuhan ng Diyos ang offering ni Abel. Tingnan natin ang verse 4, and by faith, Abel still speaks even though he is dead. Nung siya po ay namatay naman at pinaslang ng kanyang kapatid, nagsasalita pa rin ang kanyang dugo at siya po ay humihingi ng hustisya sa Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, alalahanin po natin ang dugong inalay ni Kristo para sa atin. The blood of Jesus is greater than the blood of Abel. Bakit po? Kung si Abel ay sumisigaw at umiiyak ng katarungan, ang dugo naman ng Panginoong Hesus ay umiiyak sa Diyos at nagsasabing akwital sa ating mga kasalanan. Tayo po'y mga pinawalang sala. Ang sino mang manalig sa Panginoong Hesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pong forgiveness sa ating mga buhay. Sabihin natin forgiveness. Merong katubusan sa dugo ng Panginoong Hesus. Tayo po ay kayang i-restore ng Diyos. Anumang mga bagay ang nalos sa mga nakaraan nating mga buhay, mga nawala, nanakaw, ang ating joy, yung mga plano natin, lahat pong yan kayang i-restore ng Panginoon. Righteousness of God ang pinakamahalaga. Kung walang righteousness of God, wala po tayong right standing with God. At araw-araw pwede po tayong ikondena ng ating mga sarili na hindi tayo tinatanggap ng Diyos, hindi tayo pinakikinggan ng panalangin kapag hindi po natin na-absorb o atin pong nalaman ng katotohanan na meron tayong righteousness of God dahil kay Christ. At pumasok po ang isang New Testament dahil sa dugo ni Kristo. Sumunod po si Enoch. Sino po si Enoch? Ito po ay larawan ng rapture dahil si Enoch po ay kinuha, hindi na makita. Before he was taken, ang sabi ng Bible, he was commended as one please God. Amen. At ang only na bagay o isang word kung bakit tayo na napiplease natin ng Diyos ay dahil sa pananampalataya, mga kapatid. At ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng Ebanghelyo patungkol kay Kristo. Kaya po, kung babalikan natin ang Jewish Christian, sila po ay ini-encourage ng writer ng Hebrews, ng Word of God, na huwag na silang bumalik sa Jewish Mosaic Covenant dahil ang faith ay mas mahalaga, ang pananampalataya kay Kristo, and not going back to the Jewish Old Covenant ng Mosaic Law. Dahil ang Mosaic Covenant po, it represents man's effort to reach out to God, sa Diyos. He will do something before he receive good things, blessing, salvation, righteous act sa Diyos. He will do good deeds. He will do the covenant, the commandment bago siya tanggapin ng Panginoon. Pangalawa o pangatlo naman po, si Abraham. Si Abraham by faith sumunod sa Diyos. And dahil pagsunod niya sa Diyos, narinig niya ang tinig ng Panginoon, he believed God. And sabi sa Romans, Abraham believed God and it was accounted for him as righteousness. Amen. Salamat po. It is a gift na ating matatanggap sa ating pagsampalataya sa Panginoon. So ang lahat ng ito, si Noah, paano si Noah? Gumawa siya ng arka at nakareceive siya ng commendation naman sa Lord o sa Panginoon na siya ay tinawag na heir of righteousness by faith. Nanalig siya sa Panginoon. Siya yung righteousness, nakatanggap siya ng mana ng katuwiran. Sino pa po? Lastly, si Moses. Okay, si Moses naman po ay nanalig sa Diyos. Nang siya ay lumalaki, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Ni-refuse niya po ang matawag na maging anak nung daughter ni Parao.
So ito po ay nagbibigay encouragement din sa atin, hindi lang sa mga Hudyo na mga pagpatuloy sa Panginoon. Magkaroon ng endurance sa pagsaserve kay Lord, sa pakikinig sa Panginoon, or ano bang tamang word, i-lead tayo ng Panginoon sa buhay na ito. Pangalawa po na dapat natin take note, getting rid of slowing us down. Ano ba yung pwedeng makapagpabagal sa atin sa pag-focus natin kay Christ? Ang mga Jewish Christian, babalikan ko po, because of persecution, natitempt po sila na magbalik sa Judaism, yung kanilang religion. Discouragement can slow us down. Napapansin niyo po ba yon sa ating mga buhay? Kapag may mga nakaka-discourage na bagay sa ating life, whether it is sa ating trabaho, sa ating mga bagay na hindi inaasahan, sa family, even sa pagsuserve sa church, sa ministry, or anything sa ating buhay, pwedeng parang mag-cause na tayo ay panghinaan ng loob at tayo po ay hindi makakapag-focus doon sa kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Sin or discouragement can slow us down. Ang tignan po natin ang meaning ng sin sa Greek. Ito po ay verb. Ito po ay hamartano sa Griego. Ang kahulugan po ng sin ay sense of to miss a target. Sabihin po natin, miss a target. Miss a target, road, or direction. Ito pong tatlong ito, ang kahulugan ng sin. Ma-miss natin yung target, yung road, or direction sa ating buhay. So, may possibility po ang mga Hebrew people, Jewish, Christian, ang kanila pong sin is to take their eyes away kay Christ. Because of great persecution, go back and rely sa old ways po nila, old covenant. Ito po, alam po natin, ang mga kautosan ni Moses ay cannot produce faith and salvation and cannot produce righteousness. Only one solution lang ang ibinibigay ng Diyos sa atin na mga dating hintil at naging church ni Christ. Ang tayo po ay sumampalataya, manalig sa ating Panginoon tagapagligtas. He is our only hope in this life. Amen. Only trusting and believing Christ alone. So get rid of all these things na pwedeng makadistract sa atin. Kapag namimiss natin yung target, yung mag-focus tayo kay Christ. Amen. So don't miss to hear the finished work of Christ araw-araw po, mga minamahal na kapatid. Marahil meron tayong maraming kabisihan sa buhay. Dami po nating ginagawa. Pero allow God to lead us kay Christ. Sabi ng salita ng Diyos, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him." Pakinggan ninyo ang Panginoong Yesus. Don't miss it. Ang kalooban ng Diyos sa araw-araw sa atin, pakinggan natin, makita ang larawan ng kanyang anak sa ating mga buhay. Meron distractions po sa buhay natin. At ito po pwedeng ma-distract ang ating focus kay Christ. Panalangin po natin sa araw-araw, Lord, patnubayan mo ako, salamat sa tulong mo sa aking buhay na maibalik ko ang tuon ko sa iyong anak na si Jesus. Maraming salamat, Lord. Ganun po. Mag-pray po tayo kay Lord. Pangatlo naman po, run with patience. Tumakbo po tayo na may endurance, magtsatsaga, may patience sa ating buhay. Hebrews 12, 1b and 2, sinama ko na po yung looking unto Jesus kasi napakalaga po nitong verse na to. Let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Thank God. Meron po akong isang article na babasahin. Ito po ay galing kay Andrew Farley. Sabi niya, if I challenge you to a foot race, but I ask you to run backwards, examining your recent steps, you're going to lose. Tama naman po, di ba? The Christian life is described as running a race, but you'll only succeed if you fix your eyes out ahead of Jesus. Amen. Makakapag
patuloy po tayo sa isang takbuhan, sa isang race, kapag tayo ay nakafocus dun sa goal natin. Iyon po yung makapunta hanggang doon po sa winning time natin, ang panalo kay Kristo. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. And have you always longed to live a life that beyond the ordinary? At kung meron po kayong hangarin sa inyong mga buhay, to live an extraordinary life, tingnan po natin ang example ni Pedro. Si Pedro po nakalakad sa tubig. At kadalasan po ay napupunan natin yung mga istorya na siya ay lumubog. Pero kung titingnan po natin, siya lang ang nakalakad sa tubig. So, grabe po ang nangyari sa kanyang buhay. Siya po ay isang ordinaryong tao katulad po natin, ikaw at ako. But as long as you look kay Christ, meron pong kayang gawin ng Espiritu Santo sa buhay ni Pedro. At marahil sinasabi ng diablo sa kanya, bakit ka lumalakad dyan sa tubig? Diyos, tignan mo yung mga alon, tignan mo yung malakas na hangin, yung bagyo. And simula po na-take away po yung eyes niya kay Christ, doon po siya simulang lumubog. Mga kapatid sa Panginoon, once again, it is a good reminder para po sa ating lahat sa mga istorya na ito na pinag-aaralan natin ngayon tungkol kay Pedro, patungkol po sa pag-run with endurance, at to focus our eyes kay Christ. Siya po palagi. And kung maalala ninyo yung istorya sa disyerto ng mga Israelita, may panahon sa kanilang buhay na nagsawa sila sa bread na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moses at nagrebelde po sila at nagreklamo na palagi na lang yung tinapay na yon. And meron po tayong aral na mapupuna doon. Yung bread na yon ay symbolically represents Christ, si Jesus. Tayo po mga anak ng Diyos na mga naging mananampalataya ni Kristo, nais ng Panginoon na lagi tayong kumain ng tinapay ng buhay. Iyan po ay laging maging center natin si Kristo sa araw-araw na ating buhay. Ano man po ang ating mga ginagawa at pinaplano sa ating life. So sa pagbabalik po kay Pedro, nagsimula siyang lumubog, pero inangat po siya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga minamahal, ang Espiritu ng Diyos ay nag-work sa buhay po natin. The measure of your faith, kung nakikita ng Espiritu na tayo po ay lagi nakatuon. Yung mga mata natin, keeping our eyes kay Christ Jesus. Ngayon po kapag nakakaranas tayo ng mga 10 feet na alon sa ating mga buhay, still, Lord, salamat po na i-refocus mo ko sa iyong anak na si Jesus. Salamat po, tulungan niyo ako, patnubayan niyo ako, Lord God, na ma-focus ko ang mga mata ko sa mga situation ko sa buhay at samot-saring mga karanasan, Lord God, or problema na experience ko. Lord, focus mo ko sa iyong anak na si Jesus. As you meditate on His glory and grace, ang pananampalataya po ay mag-a-arise mula sa ating kalooban, palabas sa ating mga buhay. His strength and His limitless resources sa iyong buhay para lumakad sa victory sa bawat storm ng ating buhay. At meron po ulit akong kinuhang magandang article dito, yung Focus and Turn Your Eyes mula po sa internet. Sabi po dito, napakaganda. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa tuwing tumutukoy o laging nagfo-focus ang ating mga eyes kay Christ. Yung beauty ni Jesus, kita natin, paligid po natin kung mayroong mga hindi magaganda na napapansin natin or marahil discouragement sa ating mga buhay, pinlano natin, hindi na gawa, or mayroong naging mga suliran, problema, unti-unti po ito ay
didim, ito po ay lalabo, magiging mas maliwanag ang ating mga mata kapag ating nakikita ang Panginoong Hesus sa araw-araw ng mga buhay. Ito po, may mga difficulties, pero ang panlaban natin sa araw-araw ay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa ating buhay. Salamat po sa Panginoon ngayong gabi, mga kapatid sa Panginoon. So ang pinakasusi po para magkaroon po tayo ng endurance sa pagtakbo, ating pong pag-run. Ito po yung pag-focus natin kay Christ, the author and finisher of our faith. Every day, pwede po natin pag-pray yun sa Panginoon. Balikan po natin yun sa story ng Israel nung sila ay nasa wilderness. Ang gusto po ng Panginoon is kumain sila ng fresh bread araw-araw. Kapag kinuha nila yung bread, dapat sapat lang para sa araw na yon. Kapag kumuha sila ng sobra, hindi na nila pwedeng itago yun at kainin para bukas. Ang gusto po ng Panginoon, laging fresh ang kakainin nila araw-araw. Every morning. Ganun po sa ating buhay, bago tayo lumakad o magtrabaho, gawin ng mga kaabalan sa buhay, allow God to speak sa iyo sa pamamagitan ng mga salita ng mabuting balita sa inyong puso. Gusto ng Panginoon na makakain tayo ng fresh na mga salita ng Diyos, nagmumula sa kanyang anak, tumutukoy sa kanyang anak, tumutukoy sa tagumpay niya sa krus para sa ating pong lahat. Yun po ang gusto ng Panginoon. Remember si Jesus, ang bread of life, siya po ang bigay ng Diyos na biyaya para sa atin. Amen. Ayaw ng Diyos yung kinain mo ngayon, sapat na, kinabukasan, hihinto na tayo. Gusto ng Panginoon, araw-araw, kumain ulit tayo ng bread na nagmumula sa Diyos. Ito po yung tinapay na nagmumula kay Kristo. Siya po ang tinapay ng buhay. Sa ating pong pagwawakas, gusto ko pong tandaan natin ang isang lesson na pabaon. Ayan. Di ba pasaya yon yung meron tayo lagi pabaon? Kaya nauso yung word na mag-sharon ka na. Okay? Praise God. Yung ating pong pag-fix ng eyes natin kay Christ, ito po ay equals makatanggap tayo ng endurance in a race. Hallelujah. Fix our eyes in Christ equals endurance. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, pagpasalamat natin ang lahat ng mga kailangan pa natin pag-pray sa buhay. At alam po natin mga nagaganap ngayon sa panahon natin. May mga unti-unti nang nagaganap sa kasulatan at naghuhudyat na anytime ay possible na bumalik ang Panginoon upang kunin tayo sa alapaap. Sama-sama tayong magpatuloy, run the race with endurance, fix our eyes kay Christ, mga minamahal ko pong kapatid sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, o sa gabing ito na kami ay nakapakinig at kumain ng iyong salita. Salamat po. Lord, tunay nga po na ang mga example na naganap sa mga Jewish believer, nakaranas sila ng persecution na bumalik at tanggalin ng kanilang mga mata sa tagapagligtas as the only means of their salvation and redemption, Panginoon. Sila po ay natetempt na tanggalin ang kanilang mga mata kay Kristo at bumalik sa old ways. Salamat po, Panginoon, sa paalalang ito sa aming mga buhay na kami po ay makapagpatuloy sa aming mga pag-run sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po, O Lord God, sa gabay mo sa aming at ginamit mo ang mga salita mo. Thank you, Lord. Alam ko rin po na may mga panalangin kanya-kanya ang bawat isa na ikaw po ang nakakarinig nito. I pray na mga panalangin ito ay patuloy na maipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, na iyong kalooban kay Kristo Jesus. Salamat po. Speak na i-prosper mo ang works ng kanilang mga hands. Palakasin mo sila sa araw-araw na kailangan nila, Panginoon.
Salamat po sa kalusugan ng pangangatawan. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa rest na nagmumula sa inyo. Thank you and we honor and we praise you gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at kita-kita ulit po tayo sa mga susunod po na mga services po dyan sa Gospel Mission Church. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaatin pong lahat. Hallelujah.